beloved Boss Mike Cervera. Dating ABS-CBN reporter na si Jay Ruiz. Ayan po si Jay Ruiz. Oo, gwapo rin. Okay, yan po si Jay Ruiz, mga kababayan. Ha? Pakinggan natin yung kanilang opinion. Ayan, kaibigan natin yan si Jay. Bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Okay. Ayun na talaga na, talagang planchadong-planchado nila yung Amerikana. Pati ho ang buhok, ha? Ayos, congratulations. Bakit si Idol Marcoleta planchado rin naman ang buhok niya? Di ba, Kicks Tiba, yung idol natin talagang yung hati talaga no? Ibang klase rin, parang ganyan, ganun din naman si Idol Marcoleta, kayo naman, Pati ba naman yung buhok, napapansin nyo pa? Kayo talaga. Sige, tuloy. Congratulations, Jay. Sa pinakaunang panayam sa kanya bilang PCO Secretary, Okay. sinabi po niya na lalabanan niya ang maling impormasyon. Tama! Ganun naman dapat. Di ba? Tama! Ganun dapat. Okay? Lalabanan ng mga maling impormasyon. Ayon mismo dito sa bagong kalihim. Opo, ng PCO. Okay, tuloy. At ipararating sa publiko ang mga alin? proyekto ng Administrasyong Marcos. Ay, ginagawa natin yan lahat, mga kababayan rito. Di ba, Paul Portman? Ginagawa natin lahat yan dito. Yung ating mga proyektong magaganda ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay hindi natin iniiwan. Bagkos, mga kababayan, lagi po nating sinisingit yan. At para malaman ng ating mga kababayan, baka akalain ng iba ay wala talagang ginagawang proyekto. Sino? Si Manong Bongbong ko. Alam nyo naman si Manong Bongbong ko, sabi ko sa inyo, magyayabang, magbabalita lang yan pagtapos na. Pero mga kababayan, yung isa, yung idol nila, mga kababayan, wala pa yung buhangin dun sa itatayong tulay, building, kalsada. Aba, nuknukan na ang pagyayabang niya. Diba? Pero si Pangulong Bongbong, hindi ganon. Si Pangulong Bongbong, hindi ganon? Oo! Bakit kanyo? Pag natapos, dun lang natin nalalaman, may proyektong natapos pala. Diba? Ito na. Ayon. Ang problema, baka ang mga kalaban mong una ay yung mga kasama. Talaga na parang nangyari yata kay Cesar Chavez, ha? Nanumpa rin ang abogadong si Atty. Claire Castro bilang Undersecretary ng PCO. Opo, totoo po yan. Nanumpa po. Oo, kahapon. Diba? Sumabog ang social media. Dahil kay Atty. Claire Castro. Oo, talagang nag-iyakan. Yung alin, nandun sa kabila, sa kampo. Nino, ni Digunyo. Oo, tuloy. Siya rin ho ang magsisilbing Palace Press Officer. Ako! Yan na, mga kababayan. Ano problema ninyo? Kung maging maging spokesperson siya. Di ba? Siyang mamumuno sa mga press briefing sa Malacanang. Nako, kita nyo, mga kababayan. Si Atty. Claire ang mamumuno ng ng mga press con sa Malacanang. Yung mga taga Night 25, peace tayo. Malaya po kayong magtanong kay Atty. Claire Castro. Ayusin nyo lang. Medyo suplada pero totoo naman. Lahat ng sinabi niya kahapon, talagang real talk yun. Walang halo kaming nakitang pagtatago roon. Matuloy. Sa unang panayam sa kanya, binweltahan niya ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo naman. Problema ba yon? Nalibago lang kayo kasi yung mga sinundan ni Atty. Claire Castro, walang ganon. Ngayon nagkaroon, bakit nagtataka pa kayo? Bakit? Kayo lang ba may karapatan para sumalungat sa mga opinyon ng karamihan? Hindi ho. Lahat po tayo may karapatan. Nasa demokrasya tayo. Sabi ko nga kagabi yan. Di ba, mga kababayan? Nasa demokrasyang bansa tayo. Na dinadala ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya.
Wala niyang maasahan sa dating Pangulo, Ah. kundi intriga at inventong ebidensya. Oh. Ayon. Oh. Ito lang ha, ito ay sa munting abot ng aking kaalaman. Ah. Mas maganda siguro Oh. kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Ah. o maging si patrol ng Pilipino, Jay Ruiz, Ah. na wag kayo ang wag kayong taga-bana. No? Dapat magkaiba, ha? Ano yan? Ano? Bakit ganon? Ito ang problema sa inyo. Ito mga kababayan ha. Oo. Honest opinion. Bakit pagbabawalan ninyo na bumana tong dalawa na to? Si Ruiz at si Castro. Bakit kailangan yung pagbawalan? Teka muna. Mali yan. Baka nakalimutan nyo nung panahon ni Digong. Sino? Si Roque, ang alin? Tagabanat nun. Ilang beses binanatan si Dilima. At yung ibang mga kritiko tulad ni Trillanes. Di ba? Yun ang binabanatan ni Roque nun. Bakit ngayon parang gusto nyo ha? Ipagbawal na sumagot? Eto si Attorney Claire sumasagot lang naman Lahat naman ang sinabi niya. Sagot lang doon sa sinabi. Nino, ni Digong. Wala nang iba. O ano problema ninyo? Ayan ang problema sa inyo Paghahalataang kayong may kinikilingan Di ba? O tuloy. Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupa ka ng presidente tapos i-depensa mo parang ininegatibo mo yung kabila. Di ba? Parang kumbaga sa bugbogan, wag kayong taga-bugbog. Ay, nako, ano yun? Boss naman, mali yan. Ibig mo sabihin, magpabugbog lang ang gobyerno. Kita mo, anong klaseng opinion ito? Boss sorry idol ko kayo pero salungat ako sa inyong mga pananaw dyan. Para bang ang gusto nila sabihin, taga-sagot sila ng mga mga bumubugbog kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi sila pwede, hindi sila pwedeng bumawi, parang ganon. Diba? Pwede ba yon? Parang sinabi, sasalagin nyo lang. Hindi kayo pwedeng hindi kayo pwedeng bumawi. Hindi kayo pwedeng mag-uppercut. Kailangan nakatali yung kamay ganyan habang binubugbog kayo. Oo, salagin nyo lang na salagin. Kapag sinabi na ate kang Pangulo, salagin nyo lang. Ganon. Di ba? Wala, hindi pwede mga tuwiran. Ganon ba mga kababayan? Tama po ba? Ha? Di ba Crisanta Ponce Grabe. Dapat kayo taga-dala ng mga magagandang balita, di ba? Ano? Hindi lang yun, busa mo. Hindi lang yung magandang balita, kundi kailangan depensahan. Kailangan pangatwiranan kasi iniisip ng mga tao, tama lahat yung mga binabanat ng mga kagaya nyo. Tama po ba mga kababayan? Kasi baka isipin ng mga tao, boss isipin ng mga tao, tama lahat yung mga sinasabi nyo. Mali naman yata yun. Di ba? Mali naman yata. Tuloy. Yes! Bakit kailangang hiwala yung tagapagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe, sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Ano, taga-gulpe? Kita nyo, tingin nila taga-gulpe. Tingin nyo, taga-gulpe? Si Atty. Claire Castro? Anak na pating! Ganun ba yun? Hoy mga kababayan, kayo po ba sang-ayon sa sinasabi na taga-gulpi daw si Atty. Claire? Boss naman, ano ba yan? Mukhang mali ang mukhang mali ang napanood ninyo. Ulitin ninyo lahat yung interview. Baka mamaya iba lang yung chinismis sa inyo. Mali yan, di ba? Ramdam kasi nila yung sakit. Daming nasaktan, Ibang klase ka, attorney. Ang lupit mo. Pati tong mga to, sinaktan mo. Tuloy. Maganda ko kasi ang ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo... Alam nyo yung tawa, parang Parang, alam mo yung inis na to. Kaya lang, napipigilan lang, Sige, tuloy. Pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paa ninyo, papangit na kayo, di ba? Ang ibig sabihin, hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman na yan sa akin lang na
opinion. Jen. Oh, baka naman nainggit ka lang. Dapat ikaw na lang pumalit kay Attorney Claire Castro. Gaya-gaya ka ng content. Alin! Anong gaya ng content takero? Ikaw talaga, oh. Bawal ba yon? Kahit na naman magkakapares tayo, wala namang problema yon, ah. Oh, di ba? Opinion ko to. Hindi ko kinukuha yung opinion nyo. Masakit kasi, DDS ka kasi. Sabi tuloy rito ni Parang Red. Oh, ito na. Oo. Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede yan dumipensa, pero wag masyadong katulad itong ginawa ni Atty. Claire Castro kagad. Kaya! Pinipigilan nila yung ginagawa ni Atty. Claire. Yari ka to. Ay, grabe, umiiyak sila. Attorney, ano bang ginawa mo? Paano pag narinig mo pa yung banat ngayon ni Attorney? Di ba yung bagong banat ni Attorney? Ay, grabe, epektibo. Attorney. Sabi, Defense Secretary. Iba naman yun. Sabi niya lang yun. Defense Secretary, baka ibig niya sabi, ikaw naman takero. Defense Secretary, baka ang iniisip niya parang gibo, ano? Di ba? Di ba no? Yun. Hindi, ibig niya sabihin baka si Attorney Claire, depensahan. Ikaw naman, masyado ka namang ano? Oo. Mga bus ko to. Baka ibig sabihin niyan magdepensa. Oo. Para sa mga aligasyon, para sa mga banat, gano'n. Palagpasin mo na, ikaw naman, alam mo naman, mahal na mahal ko to, tong grupo ni Marcoleta. Ikaw, pati yun, napansin mo pa. Okay na, taga-depensa sa Pangulo. O yan na, tuloy. Hindi pa mainit sa upuan dyan Ganun ba? Tumira kagad, bunuelta kagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan nila yung mga dati nilang pagkataon. Di ba? Hindi pwedeng gano'n, kaya nga yan hinayre. Ngayon mga kababayan, naniniwala po ba kayo na epektibo si Attorney Claire Castro? Ako naniniwala. Bakit? Maraming naaapektuhan kay Attorney Claire Ano, mga kababayan? Anong ko uli, mga kababayan? Naniniwala po ba kayo na epektibo na naging spokesperson si Attorney Claire Castro? Sa mga naniniwala, press 1! Mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang pagkatao. yung kanyang image at Palagay ko. Yun na nga, anong mahirapan, hindi dapat mabago. Kayo po ba'y naniniwala, mga kababayan, na kailangan baguhin ni Attorney Claire? Para sa inyo, hindi Yun na ho yun, kaya nga nagustuhan ng Pangulo. Ibig sabihin, nakakitaan ng estilo, ng pangangatwiran, itong si Attorney Claire Castro ni Presidente. Kaya nga ho, mga kababayan, yan po ay kinuha. Kasi kailangan yung ganyang klaseng estilo ni Attorney Claire Castro. Bakit kailangan magbago? Ano yun? Bakit kailangan magbago ni Attorney Claire? Kaya nga siya kinuha dahil yung ganun yung estilo niya Di po ba? Di ba? Yun yun. Tuloy. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga. Kasi pag binalikan mo, namimiss ko si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog. Nagbablog. Hanggang ngayon magbablog pa rin Kaya yan. pala ganun ang kanyang mga tono. Ang kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na Meron palang papuntahan. Hayaan natin, Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una. Pinapanood nyo pala si Attorney Claire mag-vlog Malamang, pinapanood din tayo nito. Pinapanood din nyo ba ako? Tanong lang naman. Boss Mike, assuming ka. Hindi naman. Nagtatanong lang. Eto, tuloy. INC ako, sabi ni K-Joy, Sabi ni K-Joy dito, INC ako, pero di ako nanonood sa kanila. Totoo nga. Bakit kayo? Hindi nyo sinusuportan yung mga programa ng INC. Kayong mga membro, papagalitan ko kayo. Kayo dapat sinusuportahan nyo. Bakit? Mas marami tayong views kaysa sa kanila. Totoo yan Pansinin nyo mga kababayan. Mas marami tayong views kaysa sa kanila. Di ba milyon-milyon kayo? Milyon-milyon ang INC, pero bakit hindi nyo sinusuportan yung mga programa nyo? Dapat sinusuportahan nyo yan. Kayo talaga,
Oh, di ba? Di ba? Dapat sinusuportan nyo. Kayo talaga, K-Joy. Tuloy. Hindi maganda yung simula. Ba't ano bakit daw sinabi ni Atty. Claire? Ano? Okay, yan na naman kayo. Hinusgahan nyo na, ginudge nyo na. Huwag nyo i-judge si Atty. Claire. Unang araw pa lang, ginudge nyo na si Atty. Claire. Yan po, ito mga kababayan, ito po yan. Si Atty. Claire po, kung ano po, kung ano po, kung meron man nakakaalam, ako yun. Kung ano po yung nakakitaan na estilo ni Atty. Claire, mga kababayan, yun po yung nagustuhan ng Malacanang. At kailangan walang mabago doon. Kung babaguhin ni Atty. Claire, yung estilo niyang yan, para saan pa't kinuha siya? Di ba, mga kababayan? Di ba? Para saan pa? Di ba? Para saan pa? Para ano? Kinuha si Atty. Claire. Kung kailangan magbago, di dapat hindi na kinuha yan. Kung magbabago rin pala siya ng estilo. Kayo naman, napakasimple lang eh. Napakasimple lang. Walang kailangan baguhin si Atty. Claire sapagkat yun nga ho yung nakita na katangian na meron siya. Yung katangian na yan ang nagustuhan ng Malacanang. Period. Diba? Period. Diba? Tuloy. Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Ganun. So, ano naman problema? Ibig sabihin, inupakan agad si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, si Duterte lang laging uupak. So, hindi na natin itatama yung kanyang kalokohan. Yung mga katarantaduhan ni Duterte, na kapag nasusukol, sasabihin, joke lang. Ganun ba yon? Ano yon? Tuloy-tuloy lang yung panggagagot, panlulokot. Ginagawa tayong tanga nung matandang yan? Hindi pwede. Kayo naman Huwag ganon. Huwag ganon. Hayaan natin. Total naman, pinagtiwalaan ng Pangulo. Bakit hindi natin magawang pagtiwalaan din? Di ba, mga kababayan? Kung pinagtiwalaan ng Pangulong Bongbong, bakit hindi rin natin ibigay yung tiwala dyan kay attorney? Di ba, Atty. Claire? Ganun lang kasimple. Hayaan natin sa kanyang diskarte. Tingin ko naman, hindi naman siya lumalabis eh. Sumasagot, nangangatwiran, anong problema dyan? Paki-explain. Wala akong problema dyan. Sumasagot, nangangatwiran. Tapos! Di ba? At yun ang gusto ng tao ngayon. Sabagay, kung kayo nasasaktan sa mga sinasabing real talk ni Atty. Claire, wala na kaming magagawa riyan. Kung kayo mag-iiyakan, hanggang doon na lang. Mag-iyak kayo na mag-iyak, wala na kaming magagawa riyan. Basta kami, sumusuporta kami. Kanino? Kay Atty. Claire Castro. Sa mga sumusuporta kay Atty. Claire Castro, paki-press one naman! Attack dog! Ayan na mga kababayan. Pinagbintangan na nila. Attack dog daw si Atty. Claire Castro. Payag ba kayo niyan? Yan ang problema sa inyo. Gusto nyo kayo lang yung kumakagat. Gusto nyo kayo lang sumusuntok. Gusto nyo kayo lang yung bumabanat. Pagka gumante, ayaw nyo. Bakit? Masasaktan kayo o mas masakit yung katotohanan na sinasabi ni Atty. Claire Castro. Tama po ba mga kababayan? Mas masakit yung balik ng katotohanan. Yan ang problema sa inyo. Kapag binalakan na kayo ng katotohanan, naku, sakit na kayo, Diba? Ang sakit! Nagsakit! Ang sakit! Grabe! So, hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na... Kita nyo, grabe yung mga salitaan dito. Ganito ba? Ganito ba ang simplihang, parang hindi naman yata to sa katuruan ng iglesia, Ulitin ko po mga kababayan, napakarami ko pong kaibigang iglesia ni Cristo. At ilang beses na po akong naimbitahan para magsamba sa kanilang mga kapilya. Pero mga kababayan, alam nyo, ako'y natutuwa kasi nakakita ko yung disiplina kakaiba. Totoo po yan. Saludo ko dyan. Pero dito, hindi medyo kontra tayo rito. Kontra. Okay. Attack dog eh. Oo. So, hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Makita nyo mga kababayan. Hindi. Diplomatic. Ito, sagot ko dyan. Sa palagay po ninyo, eto lang yan. Kailangan pa na maging diplomatika pagdating kanino?
sa mga DDS? Sige nga. Sa style nila, mga kababayan, kailangan tapatan ng ano? Ha? Tapatan ng ano? Di ba? Tapatan ng kailangan ano? Mapagkumbaba lagi. Maging santo-santuhan. Hindi na huubra yan sa mga DDS. Ang kailangan, mga kababayan, kung ano yung estilo nila, medyo kailangan may pantapat na ano, yung estilo, pantapat, pero nasa tamang katwiran. Tandaan nyo, mga kababayan, sang-ayon ako. Si Atty. Claire, yung mga banat niya, totoo. Pero yung mga DDS, alam nyo, kahit na ano pang gawin ninyo, totoo, na ano, puro fake news ang dala ng mga DDS. Di ba? Kita nyo? O ano, ayaw nyong ano, malaman ng tao ang katotohanan, ano? Ayaw nila, mga kababayan, na may sumasagot sa kanilang mga kasinungalingan. Yun lang yun. O, di ba? Ang ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Oo. Dapat doon na tayo. Yung Kasi- taga-atake, iba na yun, di ba? Totoo. Kasi ang trabaho mo ngayon, ikaw na, identified ka na. No? Oo. Kasi kung makikipagbugbugan ka, Oo. at ikaw yung undersecretary, wala kang Hindi pakikipagbugbugan nyo, mga boss. Hindi po pakikipagbugbugan yun. Di ba, Kicks TV? Pakikipagbugbugan ba yun? Ikaw, Kicks TV, sang-ayon ka ba kaya, no? Paki-comment naman, press 1 ka naman. Pag pangit pala ugali po siya, pag pang-Katolik, hindi naman. Ako Katoliko naman mabuti naman akong tao. Alam ko naman sa sarili ko yun. Di ba? Alam ko naman, yung mga ibang Katoliko dyan, mabubuting tao rin. Hindi naman din lahat ng mga INC mabubuti rin, ano? Di ba? Wala namang pipiliin yan. Hindi porke INC, mabuting tao lahat yan. Hindi rin porke ikaw Katoliko, mabuting tao rin lahat yan. Hindi naman porke ikaw nasa ibang sekta, mabuti ka na. Oo, nasa tao pa rin yan. Nasa ugali, nasa puso, at kung anong klaseng pagkatao meron ka. Tandaan nyo, mga kababayan, kahit Katoliko, kahit anong sekta, nababalitaan nyo, si Kibuloy nga nanggahasa. Di po ba, mga kababayan? Di ba? Si Kibuloy, KOGC, inakusan ng panggagahasa. Hindi lang isa, marami sila. Yung po ba gawain ng sugo ng Diyos. Di ba? Ang Katoliko, may pari din naman. Binanatan ko rin yan. Hindi po tayo namimili rito. Yung Katoliko, pare, inasta yung asawa nung alin? Nung doktor. Di ba? Pare, nabalita yun, mga kababayan. Abay, kinabit ni Pader. Kita niyo, mga kababayan. Ano pa? Yung mga pastor. Anong ginagawa? Inaabuso yung mga kababaihan ng mga member. Kita nyo, in-expose ko yan. Hanapin nyo rito. Hindi ako namimili to. Katoliko kahit na Pag mali, mali. Ganon, di ba? Tandaan nyo, pare-pares tayong tao. Huwag nating gawing, katwiran at titulo kung saan tayo nakapanig. Huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung bilang tao lang. Ganun lang tayo. Kasi masyadong malalim na usapin. Ang usaping relihiyon at paniniwala. Huwag na natin pag-usapan yan kasi ang dami na dyan. Tagal-tagal nang nagdidebate. Hindi pa rin magkasundo Di ba? Nagkasundo ba? Di ba? Hanggang ngayon nagdidebate pa rin. Bakit pa tayo magdidebate? Waste of time yan. Kung ano yung paniniwala mo, yun na lang. Kaya kaming magbabarkada, iba-iba man kami ng paniniwala. Pagdating, sa aming pananampalataya, nagkakasundo kami bilang tao. Ganun na lang. Kaya kung may pag-uusapan tayo dito, huwag yung relihiyon. Bilang tao. Tama, mali. Di ba? Tama, mali. Yan po yun. Tuloy. gagawin kundi sumagot to sa manggot. Kasi tsak magre-retaliate to kalaban Yes. kabila. At ang mangyayari niyan, hindi nyo naman ibebesa kung ano bang magandang ginagawa ng Ano ba naman yan? Kahit naman tumahimik ang tumahimik ang Pangulong Bongbong. Ang tagal-tagal ng tahimik, huminto ba yung mga yan? Hindi nahihinto yung kampo ni Digong. Hindi na yan tatahimik. Hayaan, gusto yata nila talaga, mga kababayan, hayaan lang bugbugin si Pangulong Bongbong Marcos para masira ng masira, Hindi po pwedeng ganon. Dapat, sabi ko nga, sang-ayon ako na yung ginagawa ni Atty. Claire, na kailangan kapag ka mayroong binalita na maganda, dapat, yun din yun. Kapag ka may binalita, mga kababayan, yung kabila na fake news, dapat sagutin yun. Di po ba? Dapat sagutin yun. Di ba, mga kababayan?
Yun lang yun. Hindi ka makagagawa ng trabaho mo bilang undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw talagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, gawin mo. Baka yun naman talaga kanyang gampanin, ano ha? O, yun naman pala eh. Hindi nyo pa ba na-gets na yun yung trabaho niya? Kayo naman eh. Hindi nyo pa ba na-gets na yun talaga yung magiging trabaho ni Attorney Claire? Pero ulitin ko lang, mali po yung sinasabi nyo na na attack dog. Ha? Aso. Mali po yun. Hindi po tama po yun. Hindi po tama. Our beloved Boss Mike Cervera.